Buksan mo dito ako. Yung ating. Ayan. Nakaroon na ba ng salita? Nandiyan yung verse ko. Verse lang. Yung ating ano. Alam ni Kuya Diyos. Amen. Pagkatapos ng message. Ating scripture ay ako sa Galatians chapter 2 verse 20. Basahin po natin. Sabay-sabay. Namatay na ang kasama ni Kristo. Hindi na ang buhay ngayon. Hindi na ang buhay sa akin. At ang buhay ngayon ay sa pamamagitan ng pananampalataya at anak ng Diyos na narinala sa akin. At nagandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen. Salamat sa Diyos, no? Ang salitang yan ay sinulat ni Apostol Pablo dahil may mga Hudyong Kristiyano na naniniwala kay Kristo, pero ang kanilang paniniwala ay kailangan daw na magpatuloy ang mga nananampalataya kay Kristo. Pero hindi naman ganoon, di ba? Na, di ba sabi nga, tuloy ka man o hindi, basta nananampalataya ka kay Kristo, di ba? Ligtas ka, di ba? Ito nga ay sinulat ni Pablo na pinipilit yung mga Hudyo na magpatuloy. Pero si Pablo, upang labanan ang mensahe iyon na sinasabi ng mga mananampalatayang Hudyo, ipinaliwanag ni Pablo na kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ibig sabihin, kung tayo mananampalataya kay Kristo at patuloy pa rin tayo doon sa mga kautusan na ginagawa dati, walang kabuluhan yung pagkamatay ni Kristo. Yun ang gustong ipaliwanag dito ni Apostol Pablo. Dahil ang paniniwala ni Apostol Pablo, ang isang mananampalataya daw kay Kristo ay namatay na sa batas sa pamamagitan ng pagpapako ni Jesus sa krus. Ibig sabihin, yung mga dati nating ginagawa na hindi natin alam, ang alam natin ay doon tayo maliligtas sa ating mga ginagawa, hindi na po iyon. Yung mga maling paniniwala na doon ka maliligtas sa mga ginagawa mong iyon. Diba? Nung tayo katulad natin, nung tayo hindi pa naniniwala ng Diyos, marami pa tayong pinaniniwalaan, marami pa tayong mga Diyos sa ating buhay. Mga Diyos na hindi nakakakita at nakakarinig. Marami tayong mga ginagawa para mga anito ng buhay natin. Gagawa tayo ng mga pamamaraan nang alam natin ay iyon ang daan at iyon ang pamamaraan para tayo makalapit sa Diyos. Pero hindi iyon. Diba? Dahil walang sino mang maaaring maging ganap sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ni Kristo. Iyon ang gustong ipaalam ni Pablo. No? Kaya minsan, may mga tao pa rin naniniwala sa mga pamahiin kahit mga Kristiyano na. Hindi pa na nawawala hanggang ngayon. Pag tayo tumanggap kay Kristo at nanampalataya kay Kristo, yung mga dati nating paniniwala na wala naman sa Biblia, at tinanggap natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, wala na po yung ating mga ritual na ginagawa dati. Yun ang gustong ipunto dito ni Apostol Pablo. Dahil dapat, di ba, sabi niya, dapat yung sa pananampalataya niya. Yung pananampalataya sa anak ng Diyos. Ano ba yung sinasabing pananampalataya? Bawat desisyon na gagawin natin, di ba? Dapat ikaw ay magpagtitiwala. Dapat meron kang pagtitiwala kay Jesus. Susunod ka sa Kanya. Diba? Kasi, hindi na ikaw yung nabubuhay sa iyong sarili. Dapat si Kristo na yung nabubuhay sa iyo. Yung mga gusto mo, nagiging hadla na yung buhay ni Kristo sa iyo, yung Holy Spirit na nasa atin, minsan yung laman natin, di ba, parang pumipigil sa atin. Pero dahil nasa atin ang Holy Spirit, mas lamang ang Holy Spirit
doon sa laman na lumalaban sa atin. Dahil ang namumuhay na sa ating buhay ay si Kristo. Ano ba yung pananampalataya? Yun nga sinabi, na bawat desisyon na gagawin mo, ikaw ay nagtitiwala kay Jesus, dapat ikaw ay sumunod kay Jesus. Dahil minsan, tayo, mas lamang yung minsan, nadadala pa rin tayo ng ating mga desisyon na mali. Minsan, nadadala tayo ng ating mga gusto at mithiin natin sa buhay na hindi naman yun ang kaloob ng Diyos. Paano natin masasabi na katulad ni Pablo na gano'n? Na hindi na siya yung nabubuhay sa kanyang sarili. Hindi na yung siyang nasusunod sa kanyang sarili, kundi si Kristo na namumuhay sa kanya. At dapat ganun din tayo, di ba? Sabi sa 2 Corinthians 5, si Jesus ay nabubuhay sa atin sa pamamagitan ng katawan natin. Ang ating buhay ay kaysa niya, si Kristo ay nasa atin na. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, hindi na siya yung nasusunod sa kanyang buhay. Diba? Katulad niyan sabi ni Pastor Aglo, diba? Dapat ano ka? Dapat kung ikaw ay may Diyos, dapat hindi na yung sarili mo ang nasusunod, kundi yung Diyos na namumuhay sa iyo ang masusunod sa buhay mo. Hindi ka na hindi ka na mag-iisip pa ng, magdadalawang isip pa ng kung ano yung pipiliin mo. Dapat lagi nating pipiliin yung tama at yung kaloob ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Alam na natin yan kung ano yung mga kalooban ng Diyos. Pag against sa salita ng Diyos, yung iyong ginagawa, hindi po yan kalooban ng Diyos. Dapat alam natin yan sa ating buhay. Diba? Yung pamumuhay natin, diba? Ano ba yung bang ipinamumuhay natin ngayon ay naaayon ba o lumalakad ba tayo sa kalooban ng Diyos, diba? So isipin na lang natin sa bawat ginagawa natin. Anong ibig sabihin ng namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya? Kapag ikay nananampalataya, dapat bawat desisyon na gagawin mo, mayroon kang pananampalataya kay Jesus. Dapat meron tayong pagtitiwala. Dapat si Jesus ang mangunguna sa buhay natin. Kasi alam mo yung pagtitiwala kay Kristo, yun ay pagpapako sa cross na kasama niya. Lahat ng iyong plano sa buhay, desisyon o anuman, parang ibinibigay mo sa Kanya, isinasama mo, ipinako na sa cross ang lahat ng iyon. Yung mga desisyon natin. Kasi di ba yung buhay niya dito, di ba yung buhay ni Apostol Pablo, yun yung pagkakakilanlan ng buhay niya. At tayo lang ang nakakaalam kung anong buhay natin. Tayo ang makakaalam kung anong buhay natin. Ano ba yung buhay natin? Di ba? Yun ay nagsasaad o nagpapakita kung sino tayo ngayon nung tinanggap natin si Kristo. Katulad nga sinasabi ni Pastor Aglo kanina na tinanggap mo na si Kristo, pero taliwas sa ginagawa mo. May Kristo ka na, pero hindi ayon doon sa ginagawa, sa kalooban ng Diyos, yung ginagawa mo. May Kristo ka na, pero walang pagkakaiba sa dating wala kang Kristo. Yun ang sinasabing dapat namumuhay sa atin si Kristo. Diba? Ano ba yung pagkakakilala dito sa atin? Diba? Paano ka makikilala? Paano ba yung pagkakakilala sa iyo? Diba meron tayong mga sedula? Noong panahong sedula pa, ngayon mga T, ngayon SSS. Meron tayong mga number. Diba? Pag ang isang tayo may transaksyon ngayon, paano ka makikilala? Diba sa pamamagitan ng iyong number, passport number mo, T number mo, SS number mo, doon ka makikilala. Diba ngayon, kapag mali ang ibinigay mong number, halimbawa meron kang transaksyon o nagpa-send ka ng pera, mali yung na-send sa iyo o mali yung ibinigay mong pera, hindi pala yun ikaw yun ang nagpadala, ibang number. O mali yung
na-type doon na number, hindi pala ikaw yun, di ba? Hindi ma-open yung transaction na iyon dahil hindi iyon ang kamatch doon na nakalagay talaga na number mo. At parang ganun din tayo. May kanya-kanya tayong pagkakakilanlan sa ating buhay. May kanya-kanya tayong number. Di ba? Hindi tayo pare-pareho, pero ano ba yung namumuhay sa buhay natin? Kaya kapag mali yung ano mo, yung pagkakakilala mo kay Kristo, at hindi naayon yung ating buhay kay Kristo, hindi natin masasabing tayo ay Kristiyano. Dahil ang lumalapit kay Kristo, binibigyan niya ng bagong buhay, binibigyan niya tayo ng bagong identity. Dahil yung dati nating buhay, pinalatan niya ng bago. Binigyan niya tayo ng bagong number ng ating buhay. Ang nakatatak doon ay Kristo. 777. Diba? Hindi 666, dati 666. Pero nung tayo na kay Kristo, dapat alam natin kung ano tayo kay Kristo. Diba? Kasi yung dati nating pagkatao, binago niya. Nung tinanggap natin si Kristo, nagkaroon tayo ng bagong identity. Kasi sabi ni Pablo noon sa 1 Peter chapter 4 verse 3, sabi ni Pedro, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintig. Anong ibig sabihin dito? Parang tayo, sapat na yung panahong ating inaksaya, sapat na yung panahong ating mga ginawang mali. Nung tayo tumanggap kay Kristo, tama na yun, wag na nating balikan yun. Kaya ngayon nga sinasabi na yung sinasabing Kristiyano pero walang pagkakaiba sa dating buhay kahit na siya naging Kristiyano ng sinasabi. Diba? Kasi pinagtanan niya yung ating pagkakakilanlan sa atin dahil ang daladala natin ay si Kristo. Kaya dapat mayroong makita sa ating buhay yung Kristo, yung pagkakaiba ng buhay natin noon sa ngayon. Ngayon, kung ang buhay natin ay katulad rin noon, at sinasabi natin tayo ay may Kristo, masasabi ba natin tayo ay nabago? Masasabi ba natin tayo nabigyan ng bagong buhay? Diba? Diba, ang sabi nga ng Biblia, kapag ang isang tao ay lumapit kay Kristo, diba, bilang isang makasalanan o lumang tao, binibigyan siya ni Kristo ng bagong pagkatao. Pero wala namang pagbabago. Ibig sabihin, hindi pa siya talaga lubos na kakilala kay Kristo. Kasi hindi, pag lumapit ka kay Kristo, di ba, binibigyan ng bagong pagkatao. Pero yung pagkatao mo noon at hanggang ngayon eh, walang pagbabago. Hindi ka pa lumalapit kay Kristo. Wala ka pang Kristo. Pwede, madali lang namang masabihin talaga. Minsan na. Diba? Pwede na kaya natin gawin ang lahat. Diba? Kahit ako dito, pwede kong gawin ang aking sasabihin na gusto ko lang sabihin. Nakala mo, totoo para sa akin, pero sa aking buhay. Ang katulad na sinasabi ni Papa, no? Na ako'y magsasalita lang dito, pero hindi nakikita sa aking buhay. Diba? Madali lang magsalita, pero hindi nakikita sa aking buhay. Diba? Pero yun ang sinasabing pinalitan na ng bagong pagkatao. Hindi na dapat, malaki dapat ang diferensya. Nakakakitaan ka sa iyong buhay, nung dati mong buhay, hanggang sa ngayon. Dahil nananatili na sa iyo si Kristo, hindi na ikaw ang namumuhay sa iyong buhay. Mayroon ka ng pagnanais na sumunod kay Kristo at masunod yung kalooban niya sa buhay mo. At bilang Kristiyano, hindi lang po tayo basta tatanggap bilang isang Kristiyano. Dapat may pagsunod po tayo. Diba? Ano ba ang gusto sa atin nga, di ba? Sa ating bilang isang Kristiyano, yung pag-attend, parang hindi pa natin ma-perfect. Yung maraming hinihingi, di ba? Katulad ni Sel, ang pagsamba sa Diyos, eh hindi lamang dahil na binigay mo sa worship. Hindi mo lang ibinigay dahil sa pag-attend mo. Lahat ibibigay mo. Wala kang pipiliin dahil hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, kundi si Kristo sa buhay mo. Amen. Kasi paano magagawa ang lahat ng gusto niya
kung hindi pa rin talaga 100% na si Kristo ang nabubuhay sa buhay mo. Diba, nakakatuwa nga yung example ni Pastor Agto, no? Dapat hindi 99, 100%. Diba? Paano mo masasabing 100%? Dito lang sa bagay na ito gusto mo. Dito hindi, ito masusunod. Dito hindi. Diba? Hindi mo masasabi na talagang totally surrender ka kay Lord. Kasi yung mga handang magdusa para kay Kristo, punipili ng landas na yung ang Diyos na yung umaakay sa'yo para huwag kang pumunta doon sa landas na ayaw niya. Pero minsan, kahit sinasabihan tayo ng Lord na ito ang dapat, minsan na tayo pa rin talaga ang nasusunod. Pero kung masasabi natin katulad ni Pablo, wala pa talaga nakaka-100% ito. Kung susuriin natin ang ating mga sarili, masasabi niyo ba sa inyong mga buhay na talaga si Kristo na ang namumuhay sa buhay niyo? Diba? Diba yung dating buhay natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos at tinanggap natin si Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Katulad ni Pablo, diba? Nung hindi pa siya nakakakilala kay Kristo, diba? Pinapatay niya yung mga mananampalataya. Pero nang nakilala niya si Kristo sa kanyang buhay, mismong siya na ang nagdadala ng mga taong hindi mananampalataya kay Kristo. Yun ay ibig sabihin, ang laki ng diferensya ng buhay noon at ng buhay niya nung nakakilala siya kay Kristo. Dati, inuusig niya, pinapatay niya. Pero nung nakakilala siya kay Kristo, siya na yung nagdadala ng mga tao kay Kristo para makakilala ang mga ito. Diba? Hindi lamang doon nagtatapos yung dinanas ni Pablo. Diba? Dumanas siya ng sakit. Nung tinanggap niya si Kristo, hindi naman siya doon ibig sabihin, pag tumanggap tayo kay Kristo, aluan na ng buhay natin, wala na tayong gagawin. Dadanas at dadanas pa rin tayo ng sakit, katulad ng dinanas ni Pablo. Marami kayang pagdurusang ang nangyari kay Pablo sa pagsunod kay Kristo. Pero dahil ang mga tao hindi masabi na 100% makususunod sa Diyos dahil hindi niya, iniiwasan nila yung sakit na kanilang daranasin. Diba? Siguro ganun ang konsepto ng ibang tao. Ayaw nilang sila ay mapulaan, ayaw nilang sila ay masaktan, diba? Yung pagsunod kay Kristo, hindi naman ganun kadali. Nandiyan yung iyong pagtitiis, pagdurusa. Lahat ay mararanasan mo sa pagsunod kay Kristo. Diba? Hindi yung minsan sumusunod ka kay Kristo, minsan nandun yung pagmumutya sa iyo. Yung sinasabi ng aktor ni Pastor, sabi niya, baka lumampas ka na sa langit. Pero kung alam natin na tayo talaga kay Kristo, kahit anong pamumula sa atin, nandun yung faith natin. Yung pagsunod natin kay Kristo. Minsan di pa nga tayo nakakasunod eh. Diba katulad ng sinabi ko noon, yung dinanas ni Pablo ay walang-wala pa yung ating dinanas. Yung kanyang pagpapakasakit, yung kanyang ginawa sa pagsunod kay Kristo. Grabe yung kanyang dinanas. Tayo hindi pa tayo umaabot doon. Kasi hindi pa nga tayo totally surrender sa Lord. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Ano ba yung dakilang buhay? Ano ba yung dakilang hangarin sa buhay? Number 1, ang Diyos na dapat nating makilala. Dapat yun ang ating naisipin. Dapat nating makilala ang Diyos. Diba? Sabi sa John chapter 13 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Ibig sabihin, inaanyayahan tayo ng Diyos, nakilalanin siya at hinihikayat tayo sa buhay ng pagsunod sa kalayaan kay Kristo. Malaya tayong gawin yung mabuti, malaya natin gawin yung kalugod-lugod para sa Diyos. Inaanyayahan niya tayong yung buhay natin maging
totoo sa harapan ng Diyos. Yung ang pagkakilala natin sa Diyos, di ba? Yung pagkakilala natin sa Kanya, ay kung hindi mababago yung buhay natin, parang hindi totoo yung ating pagka-Kristiyano o pagka-born again, di ba? Kasi minsan sa totoo lang, mayroon kang makakasama na parang pipigil sa iyo para sumunod ka sa Diyos. Mayroon kang katitisuran talaga. Pero dahil ang sabi ng Diyos, di ba magpatuloy ka, huwag kang titingin sa iba. Kaya, huwag mong isipin yun, masakit man yun, katulad ni Pablo na marami siyang tinais na sakit, pero yung ating mga nararanasan ngayon, nadala lang ng damdamin, isuko natin sa Diyos. Dahil hindi yun ang kaloob ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay ang gusto dito ng Diyos ay yung makilala natin siya ng lubusan. Hinihikayat tayo ni Pastor Pablo na kilalanin natin mabuti kung sino yung Diyos na nagpakasakit para sa atin. Dapat hindi na dapat yung laman na nananahan sa atin ang masunod sa buhay natin. Makita yung totoo sa buhay natin. Maging seryoso tayo sa pagkakatawag ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang Diyos, di ba, ibinigay niya yung kanyang buhay. Nagpapako siya sa cross para sa atin. Kaya, di ba, pagka si Jesus ay nasa buhay natin, para masasabi natin na, hindi lang naman lagi natin sasabihin na, ay, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa lahat. Pero, nasabi naman bang salamat sa Diyos dahil nagagawa ko ang lahat ng ito dahil sa Diyos. Madali lang magsabi salamat sa Diyos, nakasahod na ako. Salamat sa Diyos, natapos ang part-time ko. Salamat sa Diyos, natapos ang project ko. Pero nakapagsabi na ba tayo ng salamat sa Diyos, nagawa ko ito para sa iyo. Salamat sa Diyos na ibigay ko ito, yung karapat dapat para sa iyo. Kadalawa, ang buhay na dapat nating isabuhay. Sa totoo lang, ang buhay ay maikli lang, mga kapatid. Iisa lang ang buhay nating lahat. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magtatagal. Sa totoo lang, wag natin isipin na susunod lang tayo sa Diyos, gagawin lang natin yung kalooban ng Diyos kapag yung sasabihin natin, pagkabag may panahon lang tayo. Paano kung ang panahon yun ay wala na, tapos na? Di ba katulad sinabi ko, isa lang ang ating buhay, maikli lang ang buhay. Tapos doon mo lang marirealize na, bakit hindi ko nagawa yun sa huli na? Pero hanggat may lakas tayo, di ba? Hanggat malinaw pa ang ating mga mata, kaya pa natin pumunta dito, may pagkakataon pang pumunta dito, gawin po natin. Dahil darating ang panahon katulad ng pandemic, di ba? Darating at darating ang panahon na kahit gusto mong umattend, hindi ka makakatis. Dadating ang panahon na tayo'y manghihina. Huli na ang ating huli na yung ating mga gagawin. Gusto mong gawin sa Lord, pero hindi mo na magawa dahil inintay mo bang ikay manghina bago ka sumunod sa Diyos. Pero may pagkakataon ka ng malakas ka pa, pero hindi mo ginawa sa Lord. Paano natin makikilala ang Diyos? At paano natin masasabi na ang Diyos na ang namumuhay sa atin? Hindi naman natin sinusunod yung kalooban ng Diyos. Sasabihin mo, makikinig ka, huli na, bingi ka na. Hindi mo na marinig yung salita ng Diyos. Di ba yung pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos nang tayong malakas, malinaw ang ating mata, may kakayahan tayong tumulong,
may kakayahan tayong magbigay, ibigay natin. Tapos sasabihin mo pa na, sayang hindi ko na ibigay sa Lord. Ngayon ka pa makakapagbigay sa Lord, mahina ka na, hindi ka na makatrabaho. Pero binigyan ka ng Lord ng pagkakataon na ibigay mo ang lahat. Yung lakas mo na mayroon ka, may mata ka na malinaw, may pandinig ka na maayos. Pero sasabihin mo isa ka na dahil meron akong agenda na gusto ko munang unahin. Paano natin makikilala ang Diyos? Di ba? Dahil ang Diyos, binibigyan tayo ng abilidad at kakayahan na magawa ang lahat para magamit sa kanyang kaluwalhatian, hindi lang para sa atin. Lagi natin naririnig, di ba? Ang lahat ng mayroon tayo, lahat ng natatangkilik natin ay para sa Diyos. Pero bakit nung sinasabi natin na gano'n, hindi pa rin sumisiksik sa isip ng mga tao? Hindi pa rin naisa sa buhay ng mga tao? Dahil hindi pa sila nakaka-encounter ng Diyos na totoo. Hap-hap lang, hindi talaga nila kilala yung Diyos nila. Pero kung kilala mo yung Diyos mo, sa lahat na nangyayari sa buhay mo, hindi mahirap sumunod sa Diyos. Hindi mahirap magbigay sa Diyos. Hindi mahirap pumunta dito para ibigay sa Diyos. Hindi naman ka pumunta ka dito para sa Diyos. Oo, para sa Diyos, para tayo mag-worship. Pero pupunta tayo dito para makita ng Diyos na kanyang mga anak ay nagkakaisa para sa Kanya. Kasi ang pagtanggap kay Kristo, pagtanggap sa Diyos, hindi lang basta tinanggap mo. Ang Diyos mayroong hinihingi. Kaya mga kapatid, makamtan man natin ang lahat, pero hindi tayo fully surrender sa Lord. Di ba? Tayo ay mananago. Lahat ay mananago. Pag tayo nawala dito, lahat po tayo mananago. Makasalanan, sumusunod man sa Diyos, lahat ay mananago. Ipagsusulit po natin ang ating ginawa. Ipagsusulit po natin ang ating sinabi. Lahat po tayo, walang exempted. Lahat po tayo ay magsusulit sa Diyos sa lahat ng ating ginawa. Kung siya ba talaga'y nalugod o hindi. Diba? Kaya sabi sa Kawikaan chapter 27 verse 1, huwag ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Sasabihin nga ng iba na, meron pa akong racket bukas. Yung katulad ng sabi ni Pastor Aglo kanina, pupunta lang sa doktor, nawala na. O di ba alam mo ba yung bukas? Hindi mo kaya alam ang bukas. Pero dahil sa pag-aantay mo na mapulpil mo na yung gusto mo, wala ka nang naging panahon na ibigay sa Diyos yung dapat para sa Diyos. Yung oras na dapat para sa Kanya. Yung paglilingkod na para sa Kanya. Kasi marami nagsasabi, hindi muna ako magpo-commit. Dahil meron pa akong minimikhi. Lahat naman tayo may minimikhi sa buhay. Pero kapag yung minimikhi mo, hindi mo isinasama ang Diyos, wala din po yan. Walang-wala po yan. Sabi sa Lucas chapter 12 verse 13, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana, dahil, di ba, busy siya, dahil hindi mo alam ang bukas, nagtrabaho ka na nagtrabaho, di ba? Sakala mo ba yung iyong pinagtrabahuhan na iyon, ay madadala natin? Di ba, hindi naman natin madadala yun, minsan. Katulad nito, no? Sabi nga dito, nakakatuwa nga ito natatandaan ko ito, mayroong isang kapatiran noon na naandito dati, na mayroon silang pagkakautang, na nagtatagulo sila sa utang. Iminesig si Pastor Alan. Nakausapin daw yung may utang sa kanya. Yung message naman ni Alan sino ba ako para maging tagahatol ng mga utang?
Di ba tayo busy, hindi natin alam ang bukas, trabaho tayo ng trabaho. Yung ating mga kinita kaya, alam niyo ba yan kung saan napapapunta? Yung inyong paghihirap na yan. O sabihin na natin, may magmamana yan. Sure ba tayo na yung pinagmamanahan natin, na pamangkin natin, kapatid natin, o anak natin, na pagyayamanin yung ating pinaghirapan ng sobra-sobra na hindi na tayo nagbigay ng ating atensyon sa ating buhay. Hindi na natin nabigyan ng kaligayahan yung ating buhay, nagtrabaho na tayo na nagtrabaho. Sure ba tayo na ang inyong iiwan ay pagyayamanin? Hindi na nga tayo nakapaglingkod ng tama sa Lord. Dahil sa pagpapayaman natin, hindi pa rin natin alam kung ang ating iiwan ay pagyayamanin yung ating pinaghirapan. Dahil sa paghihirap natin iyon, na yung kalooban ng Diyos ay hindi na natin nagawa. Katulad ng mga anak natin. O, pamamana natin sa ating mga anak. Sure ba tayo na ang ating mga magiging manugang ay okay? Sa totoo lang, no? Di ba? Ilan ang bahay niyo pinagawa? Ilan ang pera niyo sa bangko? O, pamamana niyo sa mga anak niyo? O, sino ba ang magmamana niya? Kaya tama, mapapapunta lang sa ibang tao. At bakit pagka ikaw ba'y nagmanugang, sure ka ba? Na ikaw ay, pagyayamanin niya ng manugang mo o pamangkin mo? So thank you, nakapagpamana tayo, nagbigay tayo, dahil sure natin mga kapatid, na yung ating, kung tayo nagbibigay sa ating pamilya, eh sure din natin yung ating buhay. Ang buhay natin ay naghirap tayo dito habang buhay. Tapos wala tayong nagawa sa Lord. Hindi natin nabigyan ng Lord. Tira-tira na lang. Diyan ka muna Lord kasi wala akong part-time ngayon. Dito muna ako Lord. Saka na sa Pesak. Lord sa Pesak hindi muna ako. Dahil kukod-kod muna. Marami na lang tayong kukod-kod. Pero di ba hindi ganun ang ano yun? Ang gusto ng Lord, nagtatrabaho ka, pero tinutupad mo ang tungkulin mo para sa Kanya. Kaya, hindi mo masasabi. Minsan, sasabihin pa na, guro, baka sabihin sa iyo na, yung pamana na iyon, sabihin mo na, ibinigay mo na yun sa akin pagkaguluhan pa. Hindi ba sama na may iiwan ka? Pero ang sinasabi ng Lord, habang ikaw ay nagtatrabaho at nagpapayaman dito sa lupa, huwag mo siyang aalisin doon. Dapat kasama siya lagi. Sa totoo lang, ako, 10 years kaya ako hindi nagtrabaho. Si Alan lang, ang sahod lang ni Alan, $500, na minsan ako yung nagre-reklamo pa. Bakit hindi mo kinuha recuperation mo? Recuperation mo na. Oo, talagang ganun ako. Sabi ko, bakit hindi? Pero tingnan mo ang Lord, hindi talaga nagkukulang. Sa totoo lang. Pero kapag yung iba, kahit pagod na sa kakatrabaho, kulang at kulang pa rin, wala pa rin nahin. Hindi sa pagmamalaki, totoo yung sabi ni Ana. Kahit mag-aral si Manuel at si Joseph sa Hebrew University, may pagmamalik ko. May pagpaaral kami. Kahit wala kaming business. Wala kaming business sa Pilipinas. Wala kaming magandang bahay sa Pilipinas. Meron. Wala kami hindi. Bahay namin hindi maganda. Sa totoo lang. Pero may pagmamalaki ko talagang totoo ang sabi ni Alan. Makakapag-aral si Manuel at si Joseph sa Hebrew University. Kaya minsan pag ang kapatid ko nagsasabi, yung pintura, lalagyan na ng bubong, ganyan. O sige, ipoksihin mo na lamang. Mas maganda. Ganyan katulad sa sabi ko. O di kailangan natin bumili ng kasi awang na yung bakaw. Sige, lagyan mo na ipoksi. Tama na yan. Diba? Hindi po wala po kami talagang yung sabi magandang bahay yung ibubuhos namin sa bahay. Hindi po talaga. Dahil pag isip-isip din namin, dadating ang araw kung matanda na ayaw namang umuwi ni Alam. Diba?
Dito naman kami daw. Di ba? Sino bang titira doon? Makapagkaguluhan din lang yan. Di ba? Ang sabi ng Lord, di ba? Hindi kita iiwan o pababayaan man. Huwag kang mag-after sa lahat ng yan. Sapat na ang iyong iginugol ng hirap. Bigyan mo naman ako ng oras. Mga kapatid, napag-isip-isip nyo ba ni ang iyong sarili hindi nyo nabigyan ng gusto nyo? Dahil sa pagtitipid nyo, dahil sa pag-iisip nyo sa pamilya nyo para maibigay. Pero hindi nyo na bibigyan kasiyahan nyo sa sarili nyo. Diba? Hirap kayo ng hirap. Sa totoo lang, mga kapatid, maikli lang ang buhay. Ang gusto ng Diyos habang tayo'y malakas, maibigay sa Kanyang kaluwalhatian. Diba, binasa ko yung Lucas, sinabi kay Jesus ng isang mga naroon, Guro, itos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sabi niya, sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang mga lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukiri. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigaba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking anak at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangad, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Yun ang sinasabi ko, mga kapatid. Hindi ka na nag-enjoy sa iyong sarili. Sa kaiipon mo ng kaiipon, sa ibang tao rin lang mapapunta. Sabihin natin hindi ibang tao, dahil pamilya mo yan, pamangkin mo yan. Yun lang ang sinasabi ng Lord. Nagpakahirap ka sa pamilya mo, pero yung buhay mo saan pupulutin? Sa kabilang buhay. O natapos mo na yung project mo dito sa lupa. Natapos mo na yung pag-iimpok mo sa pamilya mo. Pero yung sarili mo, na panahon mo na para umakyat kung saan ka man dalhin, saan ka ba mapapapunta? Iyon ang ating paghandaan. Dahil, sabi ko nga, lahat tayo haharap sa Diyos, lahat ng ating ginawa, lahat ng ating sinabi, ipagsusulit natin sa Diyos. Amen. Diba? Ang sabi ko nga, ganyan ang sasapitan ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Diba? Sabi ko nga, yung una, diba? Buhay na dapat nating isabuhay. Pangatlo, layunin na dapat nating yakapin. Kasi ang buhay ay sobrang ikli lamang para walang layunin yung buhay natin. Dapat tayo mabuhay ng may kapayapaan sa isip. Dahil ang gusto ng Diyos sa atin yung pag natapos na tayo dito sa ating buhay, yun ang gusto ng Diyos para sa atin, isang binagong buhay para sa Kanya. Ang layunin na dapat nating yakapin ay yung matulad tayo sa larawan ni Kristo. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 3, 12 to 13, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pila o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Di ba iniisip natin lahat tayo may ginawa para sa Panginoon? Pero yan po ay susuriin pa ng Lord. Yung ating mga ginawa ay dadarang pa yan sa apoy kung yan ba talaga genuine. Nasabihin mo, sapat na yung nagawa mo para sa Lord. Susubukin pa rin tayo ng Lord.
kung yang bang ating mga ginawa ay totoo. Dahil sa totoo lang, tayo ang nakakaalam kung anong ating ginagamit. Bato ba yan? Dayami ba yan? Kahoy ba yan? Tayo po nakakaalam. Pero minsan parang ang mga tao parang hindi, parang wala, hindi nag-iisip, no? Parang okay lang. Parang yung kanilang, yung paglilingkod nilang gano'n ng talo, naglilingkod po tayo sa tunay na Diyos. Hindi po yan Diyos na hindi nakakakita. Nakatulad yan ng sinabi ko noon. Dahil ginagawa nila yung mga bagay na gano'n, dahil alam nila na ang Diyos nila hindi nakakakita. Kaya nga ayaw nila pumunta sa tunay na Diyos eh. Dahil yung ginagawa ng mga tagalabas, pag pumunta dito sa Diyos na tunay na buhay, hindi nila magagawa yung kanilang ginagawa. Kaya laging paalaala sa atin na tayo na bago, binigyan na tayo ng bagong buhay, dapat makikita talaga yung tunay na pagbabago at pagnanais na makasunod sa kalooban ng Diyos. Sa totoo lang, isang araw lahat tayo ay haharap sa harapan ng Diyos. Hahatulan tayo. Kasi yung pangalan na wala sa aklat ng buhay, alam na natin kung saan tayo mapupunta. Siguraduhin natin at isyon natin na ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Wag po tayong magpanigurado lang ng basta-basta na lang. Dahil yung ating pagsunod sa Lord, dapat nating sa totoo lang, pagsumikapan. Dahil baka easy-easy ka lang, dahil alam mo, ikaw ay ligtas na. Pero hindi pala. Kasi yung dating pagnanais mo sa Lord na nawala na. Di ba? Kasi ang pagsunod sa Lord hanggang sa katapusan ng ating buhay, hanggang sa matapos natin yung takbuhin ng ating buhay. Hindi lamang tayo basta-basta. Dahil hindi lang tayo sasabihin natin na tayo tumanggap kay Kristo, wala na tayong gagawin. Kaya maraming hindi kaya tumatanggap kay Kristo dahil hindi nila maiwan yung mga buhay nila. Dahil marami silang dapat tanggalin sa buhay nila. Kasi sa totoo lang, sasabihin nila, hahatulan lang yung mga tagalabas. Pati po yung mga nasa loob, hahatulan. Meron ding paghatol sa mga mananampalataya, di ba? Sabi sa 1 Corinthians 3, chapter 3, verse 12 to 13, ang ating buhay, ang ating trabaho, ang ating mga gawa, ay ilalagay sa apoy upang makita kung ito ay mananatili ang halaga nito o hindi. At kapag napatunayan nyo ng Diyos, doon lang mapapatunayan ng Diyos. Dahil akala nga natin, yung pagsunod natin, okay na. Ito po ay reminder sa mga taong dati na nagsusumikap na makasunod sa Diyos na minsan ay parang naglaylo na lang. Parang sa kanila ay ako'y nasa Lord pa, pero hindi alam na wala na sila sa Lord. Diba? Dahil dadating ang panahon tayo po ay hahatulan. Lahat ay pagsusulitan lahat ng ating ginawa. Kaya, dapat yung pagsunod natin sa Diyos ay totoo. Sa totoo lang. Dahil pagdating ng panahon na tayo nandun sa langit, hahatulan na tayo ng Diyos, sasabihin niya. Diba? Nakita niya na tayo tunay at tapat sa Kanya. Naging tapat tayo sa Kanya dito sa lupa. Pagdating natin doon sabi sa Mateo chapter 25, verse 23, sinabi na sa Kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ko sa aking kagalakan. Diba? Hindi lang po ito sa lupa. Sa langit. Pamamahalain ka. Kaya yan ang tanong ko sa inyo, no? Hindi lang ito sa akin. No? Ito yung iiwan ko sa inyo. Hindi naman ako makakabang mag-preach. Kaya, ito ang iiwan ko. Kung mayroon kayong isang buhay o natitirang oras upang mabuhay, anong mahalagang bagay ang nais mong iwan bilang kapana sa susunod na henerasyon? Ulitin ko, kung mayroon kang isang buhay at natitirang oras upang mabuhay,
Anong mahalagang bagay ang nais mong iwan bilang pamana sa susunod na henerasyon? Kadalawa, ano ang iyong misyon at tungkulin sa buhay? Ito po ay tanong sa amin, sa Pastor Wives. Ito po ay tinanong sa amin at isa-isa po namin itong sinagot namin. Kayo lang po makakasagot nito sa inyong sarili. Diba? Ang mga tanong na ito ay ikaw lang ang nakakaalam. Kung ano ka sa Diyos, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Pero ito nga ang tanong ko. Ano ang inyong misyon at tungkulin sa buhay? Ang misyon mo ba ay magpakayaman, pero wala ka naman sa Panginoon? Ang misyon mo ba ay ang sumunod sa Lord at gawin ang kalooban niya? Kaya dapat ganun tayo kay Apostol Pablo. Hindi na yung kanyang laman ang nasusunod sa kanyang buhay, kundi yung si Kristo na ang nasusunod sa kanyang buhay. Dapat ganun din tayo. Amen? Amen. Kaya tayo po ay manalangin. Pumikit po ang ating mga mata. Panginoong Hesus, nabubuhay ka sa amin at bilang resulta, magagawa namin lahat ang mga bagay sa pamamagitan mo na nagpapalakas sa amin. Na magkaroon kami ng kapayapaan mula sa iyo na higit sa lahat yung pangunawa. Upang bantayan ang aming mga puso at isipan ngayon, meron kaming karunungan mula sa iyo sa pamamagitan ng iyong Espiritu sa amin. Meron kaming kagalakan na pumapalit sa mga pangyayari. Kahit na sa gitna ng mga pagsubok, pinupuri ka namin sa aming mga buhay. Jesus, kaya tulungan mo kami. Nananalangin kami ngayon kasama ang aming buhay. Na ang buhay namin, Panginoon Lord, ay binibigay namin sa iyo. Nanawa, Panginoon Lord, sa mga bagay na hindi namin nagawa at hindi ka nalugod sa buhay namin, Panginoon, patawarin mo po kami. Nawa nga, O Diyos, yung pagkakilala mo at pagbibigay mo sa amin ang tinanggap ka namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Binigyan mo kami ng bagong pangalan, bagong identity ng aming buhay, Panginoon. Nawa nga, Lord, yun yung makita sa buhay namin. Lord, maibigay namin, Panginoon, yung nararapat para sa iyo, yung buhay na pinagkatiwala mo sa amin. Maibigay namin sa iyo, Lord, yung paglilingkod na tapat. Hindi lamang, Lord, Panginoon, yung nasusunod yung buhay namin, yung laman namin, kundi ang masunod ay yung Santong Espiritong ibinigay mo sa aming mga buhay. Panginoon, marami pong salamat dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na tapat. Na minsan na kahit kami hindi tapat, marami kaming pagkukulang. Ikaw pa rin ay tapat. Ngunit Lord, lagi mong bigay sa aming isip na Lord, yung pagiging tapat mo sa buhay namin ay hindi namin abusuin. Salamat po Lord sa oras na ito. Salamat po Lord sa iyong mga salita. Nawa nga po Lord to ay aming isabuhay, Panginoon. Hindi lang dahil nakilala ka namin sa pangalan, kundi nakilala ka namin ng Diyos. Salamat po. In Jesus'